Pero ito naman, Audrey, malapit na nga ang eleksyon 2016. Ikaw ba may napupusuan ka na? Well, ang mga kababayan natin ngayon ay nasa panahon ng pagpili ng mga susunod na leader ng ating bayan. Dapat alamin po natin yung integridad ng mga tumatakbong politiko. Tama, oo, Audrey. At alam ba, meron isang NGO na kumbaga nagbibigay ng onting edukasyon o kaalaman, voters education para sa mga boboto for 2016. At para pag-usapan yan, makakasama po natin ang mga taga-Integrity Circle na si Secretary General Alcover ng Integrity Circles Movement and Dr. Rolando Quintos, Board of Trustees, member ng ICM, Chairman, PNI Group of Companies. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga. Yes, good morning. Siguro pag-usapan po muna natin yung inyong grupo, itong Integrity Circles. Ano po ba ito? Yeah, actually, yung Integrity Circles was organized 25 years ago. But it was just recently registered sa ACC. And our main purpose is to go on with the moral recovery program na inumpisahan noong panahon ni former President Fidel B. Ramos. And at the same time, nakikita namin na ang malaking problema sa ating bansa na until now ay magkakaroon ng kasagutan is that inanalyze namin. Number one is nakikita natin yung faith ng tao sa dami ng religion. Ang dami ng nag-i-spout na religion, magkanya-kanyang nagsasabi sila lang ang mapunta sa langit. So nagkaroon ng division among us. So yung belief mismo nagkaroon ng kaguluhan. Then secondly, dahil na-divided na ang tao, then nakikita din natin sa political will ang ating mga leaders na na-elected after former President Marcos hanggang ngayon, mukhang nakikita natin na kulang ng push sa lahat ng mga project na dapat gagawin para sa paglingkod ng bayan. So isa yung governance na nakikita na problema. At the same time, yung ang mamamayan ay hindi na rin organized to help our government. Kasi to be effective in running a country, dapat ang pamahalaan ay maganda ang pagpapatakbo niya at ang kooperasyon niya ng mamamayan, maganda rin ang pagtulong at pagtanggap niya sa programa ng gobyerno. So yun ang good citizenship program namin. So ang problema natin is how to develop yung spiritual development sa bawat isang tao, bawat pamilya at sa komunidad. So meron tayong basis for that faith. Then pangalawa, dapat ang mapipili ay yung tao na merong integridad. Walang record na katiwalian sa panahon sa kanyang pamilya at sa kanyang pamumunuan kung saan man siya na-elected before. Pabalik-balik na lang sila. For how many years they've been there, papalit-palit na lang magpapamilya, pero kawawa pa rin ang taong bayan, ang mamayang Pilipino. Yun po ang isa sa... In-emphasize po namin na hindi po kami religious group, kaya wala kaming pinopromote na religion. It is a spirituality. No? Sa kaloob-looban lang ng mga tao na tayo lahat ay anak ng Diyos at anak ng bayan. No religion, pag-uusapan. Okay, so nagbibigay po kayo ng mga advice sa mga voters or sa mga, siguro mga barangay leaders o kung saan pa mga lugar na bumoto ng mga politikong may integridad na sa pananaw ninyo. Pero sir, ang question po ito. Tayo po ay nasa malaya. Meron po tayong demokrasya. Meron po tayong karapatang mamili ng gusto natin at may karapatan din po tayong umayaw sa ayaw nating politiko. Paano nyo po ina-advise itong mga taong to halimbawang hindi kayo pabor doon sa kanilang tinitingalang leader? As an organization, at first, we are practicing it within us, within our group, yung integrity, honesty, at saka good citizenship. So we want to be models. At the same time, we are conducting this kind of seminars. We have a seminar for team building, seminar for human relations, human values, moral recovery. At ang mga seminars na ito, binibigay namin sa barangay, sa community, it's either government. When in fact,
ang grupo namin has already helped a long time ago yung pag-create ng Code of Ethics ng EFP. And at the same time, one of those success ng DPWH is our system, the Integrity Circles Movement, that was implemented by our founder, Dr. Tony Roldan and the wife. Yun po ang hindi pa nga napagpatuloy, pero may program ang DPWH na ipagpapatuloy yung seminars na kinakonduct ng Integrity Circles Movement. Okay, yung grupo nyo po ba sinasabihan yung mga community na pinupuntahan ninyo na nagsaseminar kung sino yung gusto nyo? Dapat ito yung boto ninyo? Meron po ba kayong particular po ba? sinasuggest din kayo mga kandidato? Meron po ba kayo design? Meron kaming criteria na sinasabi na dapat, yun nga, hindi magnanakaw, mamamatay tao, hindi yung papalit-palit na lang yung pag natapos na yung tatay, yung nanay naman. Dynasty. Dynasty, yung ibig sabihin noon. So, yung mga record na yun ay binibigay namin sa mga tao na dapat ito ang criteria na pipiliin. Kasi, after election, magsasuffer din ang taong bayan kung hindi masusi na sinusuri kung sino yung dapat mailagay sa posisyon. Kaya, it has been a long time problem na during election, lumalapit ang mga kandidato, then after election, hindi ka na nga kilala. I have that experience myself. Kasi ako, marami na akong tinutulungan, mag-congressman, mag-senador, when in fact, mag-pre-presidente. After ma-elected na sila, hindi ka na kilala. So, Carla, ibig sabihin, minumurat lang nila yung mata ng mga community. Wala naman kayong binabanggit ng mga pangalan. Non-partisan po kami. Non-partisan. Okay, As a movement. As a movement. So hindi kayo magbibigay, kumbaga, wala kayong kapartido, wala po. We will As a not movement. So this is parang for voters education din. Yes, definitely. Okay, sa tingin niyo po, paano po ito makakatulong sa pagpili ng ating mga kababayan ng ihahalal for 2016, election 2016? Makakatulong po ito kasi siyempre ang kailangan nila is guidance, no. Ngayon, ang importante yung principle na by their fruits you shall know them, no. Ano yung bunga ng kanilang para makita natin. Kasi dapat parati nating tinitingnan na what is the biggest challenge in the Philippines? Our 55 million poor. Yan ang pinakamalaki nating problema. Bakit hindi natin inaangat ito? At ano dapat ang paraan na hindi naman po mahal ang paraan eh? Kasi simple lang po eh. Ituro lang po natin sa ating mga mamamayan na poor na pwede silang kumita ng pera kahit walang pera, kahit walang diploma, kahit walang employer. Yun ang importante na maituro natin eh. No? Okay. Pero balikan po natin yung mga proyekto ninyo. Balita ko meron kayong Oplan Karangalan. Ano po ba ito? Yes, Oplan Karangalan. We will formally launch it but we have started the Oplan Karangalan is the top priority project of the Integrity Circles Movement. So, ang Integrity Circles Movement is, ang sinasabi ko kanina, we'll start among ourselves within the organization. We train ourselves, no, to be with the system na pinapractice namin. Then at the same time, tinuturo na namin yun sa pamilya at saka sa komunidad, lalo na sa mga leaders sa barangay. Then we are telling them na itong Oplan Karangalan will be not only during elections. Oplan Karangalan will be a system as a life, way of life. Part of life, way of life na magbibuild ng culture, ng Filipino culture, na yun nandoon yung integrity, honesty, good citizenship. And eventually, if people are enlightened and will be carrying that kind of culture of integrity, honesty, and good citizenship, definitely, yung mai-elect sa barangay, mga barangay officials, then these people will run the barangay, ang governance nila, well, makikita na natin may pagbabago. Dahil takot na sila magnakaw, takot sila sa Diyos. Then, our group, the Integrity Circles Movement, will continue monitoring. Because, if ever these people gumagawa ng kalukuhan, the Integrity Circles Movement will also help the prosecution of these people. Yung mga taong nagkakasala,
we have also with other groups, working with other groups, especially the Integrity Initiative in we are working with this group also, which is a huge organization also, a network that will push on the Integrity Initiative. Alam mo, Carla, napaka-importante nitong voters education. Ano? Dahil alam mo naman ng mga Pilipino, tayo mga Pilipino, minsan bumuboto out of popularity. That's right. Pag matunog ang pangalan. Tama. O kaya pag namigay ng grocery, tapos may kalakip pang 1,500. O kaya may wristband na mayroong pangalan. Dapat inaalam, inaaral, kinikilala. Tama, napakaganda niyan. Pero siguro pag-usapan natin, no, sa inyo pong palagay, sa tingin niyo po, sa susunod na halalan, ito pong iboboto natin, o itong mauupo na susunod na Pangulo, ano po ba sa tingin niya yung mga issues na kanyang kailangan bigyan pansin? Ako po, very important, education. No, yung hindi yung pahahabain yung education, gagawing yung pinakamaikli, dapat, the shortest, kasi third world tayo eh. Kailangan yung pinakamabilis na paraan para matutunan ng mga tinuturuan natin paano maging matagumpay, how to be a decent, responsible Filipino citizen with integrity, and how to make money with no money. Yan ang importante po eh. How to make money with no money. So sa ako, matapang ako kasi sabi ko, kung nagawa ng ating mga mga Chinese-Filipino brothers natin, nagawa ito, dumating sila dito. 60 years ago, wala silang pera. Ngayon, sila pinakamaraming pera. Kung nagawa nila yun, magagawa din natin yun. So, ang tinuturo ko lang po sa mga seminars ko, sabi ko, number 1, ikaw ay anak ng Diyos, ay anak ng bayan. You are a person of integrity. Kailangan makipag-ugnay sa Diyos, makinig, 24/7, 365. Alam mo na binigay ng Diyos sa iyo, at isipin mo yung best service and best product, and then best way to sell. 5 hakbang lamang, maiahon natin ang ating mga mahirap mula sa kahirapan patungo sa tagumpay sa buhay. Okay, very well said. Sana po sa pamamagitan ng inyong grupo ay maraming mga Pilipino ang mamulat sa pagpili ng mga susunod nating leader. Nakapanayan po natin ngayong umaga ang Board of Trustees at member ng ICM na si Dr. Rolando Quintos at ang Secretary General ng Integrity Circles Movement na si Sir Pablito Alcover. Maraming salamat po ulit. Pero ito naman, Audrey, time check. Ang oras ngayon, 7:40. Ang oras na ito ay hatid ng GSIS. Maaasahan ng lingkod, Tayan. Kaya dyan lamang po kayo dahil magbabalik pa ang Good Morning Boss.